Mayang hapon mga igsoon sa New Life Community Church, sa Umapad Community Gospel Church, o sa Corba Lighthouse Community Church. Maayong hapon kaninyong tanan. Kumusta na mo diha? Salamat sa Ginoo nga nalipay kog dako nga nagpadayon na ang inyong personal nga worship diha sa Umapad. So padayon lang gihapon kita pagsulot sa face mask o social distancing. So karong hapon na ang atong topic niya nakita sa chapter 4 sa Nehemiah. So ang title sa atong message karon mao ang A Christian Response to Opposition. Ang atong text is Nehemiah chapter 4 verses 1 through 6. So mubo ra ni siya nga sermon. Ako sang basahon. Opposition to the rebuilding. In Nehemiah chapter 4 verses 1 to 6. When Sanballat heard that we were rebuilding the wall, he became angry and was greatly incensed. He ridiculed the Jews, and in the presence of his associates and the army of Samaria, he said, "What are those feeble Jews doing? Will they restore their wall? Will they offer sacrifices? Will they finish in a day? Can they bring the stones back to life from those heaps of rubble, burned as they are?" Tobiah the Ammonite, who was at his side, said, "What are they building? Even if a fox climbed up on it, he would break down their wall of stones." Verse 4, "Hear us, O God, for we are despised. Turn their insults back on their own heads. Give them over as plunder in the land of captivity. Do not cover up their guilt or blot out their sins from your sight, for they have thrown insults in the face of the builders." Verse 6, "So we rebuilt the wall till all of it reached half its height, for the people work with all their heart." Magampo kita. O Diyos namong balaan o gamhanan, kami nagapasalamat kanimo nga imong gisuwat kining mga prinsipyo ug unsaon namo pagresponde kung dunay mga oposisyon sa among Kristohanong kinabuhi, kung dunay mga mubabag, Lord, nga mga tao sa imong gimbuhaton diri sa kalibutan, sama sa church planting, church building, encouraging one another in the midst of coronavirus, nga kami magapadayon pagsalig kanimo o magapadayon pag-alagad sa imong katawhan. Lord, dili importante kung unsa kadaghan ang among na-memorize ng mga bersikulo sa Biblia. Ang importante kung giunsa namo pag-alagad ang mga tao dinhi sa kalibutan. Mga magtutuo man sila o wala pa motuo ka sa imong anak nga si Jesucristo. Tabangi kami, Ginoo, pagresponde sa mga oposisyon sa among kinabuhi nga Kristohanon. Sa ngalan ni Jesus, amen. So mga igsuon, makita nato diri nga as a short review sa atong nakatunan last time, si Nehemias nagtukod sa Jerusalem. Unya ang iyang project mao ni 4 kilometers of walls, 12 meters high, 2.5 meters thick. Unya iyang gihuman in 52 days, no? So mao ni iyang project nga duration. Unya nabuhat ni niya tungod kay ang mga tao na rally niya behind this project, and he told them the hand of God was with him. Sa didto pa siya sa capital sa Persia, nga gitabangan siya sa Dios, gipahiluna siya sa Dios, gisuportahan siya sa Dios, nga ang hari willing yun mo tabang unsa may panginahanglan niya basta lang yun matukod ang Jerusalem. Unya karon pag abot niya didto, niya nadayoy mga oposisyon. So ingon ana yun na atong kinabuhi, no? So unsa man klasiha sa mga oposisyon? Kini karon tulo ra gihapon ang atong outline sa atong title nga Responding to Opposition from Nehemiah chapter 4 verses 1 to 6. Number 1 is opposition comes, verse 1 to 3. So duha ka mga tawo mitunga, kini si Sanballat the Horonite ug si Tobiah or si Tobias the Ammonite.
Wala pa mo salida diri katong Arab nga si Jishim. So ang gibuhat ni Sanballat, iyang ridicule, iyang gimak, kana bang bugal-bugalan ba, no? Ang mga tao nga nagtukod sa building. Unya sa verse 1 ug 2, ingon din siya nga nagunsa man ni sila, matukod ka ni nila ning wall, nagikan man ni abuho naman ni, unya mabuhi pa ka ni nila aron muhatag og kalig-on sa ilang paril. Mahuman ka na nila usa ka adlaw. Unya niingon pa gyud siya, uy, maghimo ba silang mga sakripisyo dinhi? No? Kay baw si Sanballat nga once upon a time dunay nindot nga templo sa Jerusalem. Diin ang mga Jews adto sila mo offer og sacrifices sa ilang Ginoo. So iyang gibugal-bugalan ang ilang religion, ang ilang sitwasyon, no? Unya ang kini pon iyang kauban nga si Tobias nga Ammonite, iya pod nga gipakita nga siya nakaminos gyud sa mga tao, sa mga Hudiyo, no? He despised them, he degraded them, he demeaned and devalued them. Unsa iyang gusulti, no? Uy, kining ilang gitukod bisan pag usa ka milo, no? Usa ka fox mukatkat sa paril, hugno ni tanang tumpag ni, mapatag na po balik. Mga igsuon, ang fox dili na parehag leon nga bugat, nga dako kayo. Ang kanang fox gagmay ra na siya, no? Mura nag-iring ngadto sa kanang sa ato pa ng mga Filipino size nga mga iro, no? So ug mo buklayin kuno ni mukatkat dito, unya matumpag ni ilang trabaho. So ingnana nga ang pagpakaminos ni Tobias nga Ammonite. Pero unsay gibuhat, no? After the opposition comes, ang response nga nindot nato suhiron sa second outline is offer a prayer to God. Wala sila makigsinumbagay dayon ni Sanballat o ni Tobias. Wala nila tigbasa, wala nila bangkawa o labayag bato. Kundili unsay ilang gibuhat, wala sila mo haras o moatake, diri sila balik kadtos Ginoo. Niingon si Nehemias, "Hear us, O God. We are despised, we are insulted. Turn their insults back to them. Give them over as plunder," no? Unya, do not forgive their sin. Mo comment ko ani unya ang verse 5. Okay? So ang nindot di ay nga responde sa atong mga oposisyon, sa mga babag sa atong Kristohanong kinabuhi. Unsa man ang klasiha sa babag, mga plano nato para sa Dios nga dunay mga nakababag, dili dai kita mo kanang singan na murag mo blow up, dili kita mubuto daw bulkan. Ato di ay ihalad sa Dios ang pag-ampo, atong isugid sa Dios nga Lord, mauning mga sitwasyon Lord, unsay mahimo namo ani, no? Unya ang nakanindot ani niya kay iyang yugingon, paminawa kami among Dios. So kaila gyud siya sila, they belong to God siya. Hear us, our God. Unya dunay dependency on God nga Lord, ikaw nay mag-igo ani nila. Turn their insults back to them. Give them over as plunder. Dili si Nehemias naningkamot o mga Hudiyo naningkamot sa ilang kaugalingon, unsaon nila pag-vindicate, unsaon nila pagpanimalos. Wala, yun na sa ilang una. Ang ilang nga, Lord, naay kalisdanan, Lord, naay mga oposisyon, unsa may imong mahimo ani Lord, no? Maunay ilang responde. Kining ikalima hinuon mo komentaryo ko ani ana verse 5. Ang giingon ni Nehemias diri, do not cover up their guilt or blot out their sin. Og sa ato kani karon kay naa naman ta sa New Testament no Old Testament ni ha. Ang ato ni Christian nga prayer pa ba ni? Sa mga Hudiyo understandable ni, kay sa Old Testament manggod, insult for insult, eye for an eye, tooth for tooth, life for life. Giinsulto man sila, pila pong insultuhon, no? Unya ang iyang ingon, do not cover up their guilt or blot out their sin, which means ayaw sila pasaylo, Lord.
ang ilang mga sala ibutang yun kanunay sa imong hunahuna ug ayaw ni sila luwasa, iimpirno gyud ni sila ug sa ato panakaron mo na nga challenge mga igsuon kining verse 5 ang akong komentaryo ani Christian man ta ang atong Christian response manundog ta ni Hesukristo sa dihang si Hesukristo nagdupa sa krus unsay iyang isinggit sa iyang amahan ko pasaylua sila kay wala sila masayod sa ilang gibuhat. Uy, nasayod ba to sila mga Roman soldier nga ilag yung patyon si Jesucristo kay ang ilang pagtanaw ni Jesucristo NPE, rebelde, nagpakahari bisag naa na si Caesar nga hari sa Roma. No? Pero ang giingon ni Jesucristo, Lord, pasaylua sila. No? Murag luwasa sila, ayaw silang ibutang sa impyerno. Susama usab ang pag-ampo ni San Esteban, no? Si Stephen. Sa dihang gilansang si Jesucristo, ang tanan niyang mga disipulo, uy, ni sibat si Juan ra gyud ang kinamanghuran, ang pinakabata maoy nabilin kuyog sa mga babae. Ang uban ni dagan nanago kay hadlok maoy isunod og martir. Pero as the years go by, ang una nga nahimo nga martir si Stephen sa Book of Acts, no? Sa dihang si Stephen gibato na. Unya si Paul nga Saul pa iyang pangan, Saul ug Tarsus Pariseo. Unya determinado nga tanang mga Kristyan angay pamatyon nganong ning balhin og relihiyon naa natay atong tinuhuan nga Judaism. Nganong nang giportes maning dako, nganong ning balhin pa maning tinuhuan, so angay ni silang mamatay. Sa dihang si Saul iyang gipanguha ang mga jacket sa ubang mga Hudyo. Sige, ako'y mogunit ng inyong mga jacket aron makabuylog yun mo hampak sa batuan ni Esteban, no? Miingon si Esteban, Ginoo, ayaw ibutangan kanila ang guilt, no? That means Ginoo, pasaylua kini sila sa ilang pagmurder kanako. Unya ang kadtong prayer ni Stephen nadunggan ni Saul. Nindot kayo ang prayer of forgiveness nga gi-utter nga nalitok ni Stephen kay dunay impact ni Saul. Ug si Saul nahimong apostol Paul. Gikan sa pagka-murderer, nahimo siya missionary ug daghan nga mga simbahan nga natukod sa pagpagamit ni Saul nga nahimong Paul the church planter tungod sa pag-ampo ni Stephen. Lord, do not put this guilt into their account, which means Ginoo pasaylua sila, Ginoo luwasa gihapon sila nga malangit gihapon ni sila. Nindot nga response mga igsoon, lisod buhaton sayon ra kana ato sultihon, pero nagkinahanglan kita sa Espiritu Santo sa Dios nga ang iyang espiritu may magpalig-on kanato aron kita makaampo sa mga tao nga kontrabida sa atong kinabuhi, sa mga tao nga nag-oposisyon kanato. Unya ang resulta, no? So opposition comes, offer a prayer sa verse 4 of 5. Sa third outline, on the job focus. Aron mag-una lang gihapon ang mo nang on the job focus gyud sila sa trabaho. Tungod kay ang ilang focus ang Dios, dili ang ilang mga kaaway. Ang project sa Dios ang gipabuhat sa Dios kanila, mao puy ilang gihatagan og sakto nga concentration. Naka-focus sila sa project that is the rebuilding of the wall. Miingon diri sa verse 6, the wall was rebuilt around until half of its height. So kung 12 meters ang ilang target sa ilang blueprint plan, no? Sa ilang blueprint, naabot na sila 6 metros. Ngano man, for the people work with all their heart. Mga igsuon sa Mandawi New Life Community Church, sa Umapad Gospel Community Church, sa Corba Lighthouse Community Church diha sa Liloan. Kumusta man ang atong mga kaigsuonan?
mga kauban nato sa simbahan. Ang atong pag-alagad sa Dios, pagsimba sa Dios, pagserbisyo sa Dios diha sa atong isig katawo, tibuok ba nato nga kasing-kasing nga pag-alagad o taphaw lang, medium lang, dili gyud tinibuok, dili gyud wholehearted, kana bang walay motibo para sa kaugalingon, kanang para lang gayud sa kalipay sa Dios, para sa kahimayaan sa Dios, para sa katagbawan sa Dios. Ingon ana unta ang atong mga motibo sa atong pag-alagad sa Dios. Ug ari sa atong application karon mga igsuon, unsa may mga enemies karon sa atong Kristohanong kinabuhi? Kining panahon sa coronavirus, wa ta kay baw Lord. Unsa man ni Lord? Usa lang ka tuig, duha ka tuig, umahuman ni siya Lord December 31, 2022 nga tulog yun may katuig. Kay og kada century ka magpadala og plague sa kalibutan. Ang panahon sa Spanish flu, year 1918, 1919, 1920. So kining karong 21st century, coronavirus 2020, 2021, 2022. So doon na kita'y mga worry, doon na kita'y mga anxiety, no? Ato ka ng kaaway, mga kaguol, nga di na ta mahiluna, no? Mo na primero na tong kaaway, worry or anxiety. Ikaduha, fear o kahadlok. Mga igsuon, nindot kayo kay ang pulong sa Dios naghatag usab nato unsaon pagkumbat niini nga mga kaaway, no? Ang Philippians 2:8-9, do not be anxious or do not be worried about anything, but in everything by prayer and petition with thanksgiving let your request be made known to God. And the result, the peace of God that surpasses all understanding shall keep our hearts and our minds in Christ Jesus. So bantayan sa Dios ang atong mga kasing-kasing, atong mga huna-huna. Di na ta magsighuna-huna. Unsao may namo, Lord. Wala na yung bugas nga gihatag sa barangay. Nahurot na ang sardinas. Kung kita magapadayon lang paghatag sa Ginoo sa atong mga kaguol, kahingawa, mga anxiety, mga worry, ang atong kasing-kasing o atong panghuna-huna guwardyahan ni Hesukristo nga dili ta matiriring, nga dili ta makardiac arrest. Ingon ana igsuon ang atong pagdeal sa atong kaaway panahon ni ining coronavirus, kining worry ug anxiety. Another nga to nga kaaway, kining fear o kahadlok, no? Sa 2 Timothy 1:7 nagaingon, but God has not given us the spirit of fear, but the Holy Spirit of power, of love, and of self-control. No? Dili giday kita gitagaan sa Ginoong espiritu sa kahadlok, no? The Holy Spirit that is in us is greater and mightier than all the spirits that is in the world. Nindot ka na mga igsuon. Atong huna-hunaon ang Espiritu Santo naa ka nato. Naghatag ka nato gahom, naghatag ka nato gugma, naghatag ka nato self-control. Ang uban nga version, yes, God has given us the spirit of power, of love, and of sound mind. Nga ang atong paghuna-huna kalmado gihapon, no? Orderly gihapon, dili magkaratul-ratul, dili ingon nga murag nag-alburuto na ang huna-huna, nga diyot-diyot masumbagan na ang asawa, mga anak, mga silingan, kay nagsapot-sapot na. Mga igsuon, ang ikatulo nga bersikulo nga akong ihatag nato aron dili kita maguol, dili kita mahadlok, no? Naa sa Romans 8:38 ug 39. So ang primero is Philippians 2:8-9. Sunod ang 2 Timothy 1:7. Kining ikatulo, nindot po ni ikatulo, no? Miingon si Paul, for I am convinced, I am fully persuaded that neither death nor life, nor angels, nor demons, nor present, nor future, nor any powers,
neither height nor depth nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord. Bisan pa kuno ang kamatayon ug matakdan tag coronavirus, unya mamatay ta, makabuwag ba na sa presensya sa Dios? Sa dingadaan sa atong kaugalingon, mabuwag ba ta sa gugma sa Dios tungod ka lang kay namatay ta sa coronavirus? Dili, mga igsuon. Dili makabuwag ang pinakapungkayan nga Mount Everest ug ang pinakalawom nga Philippine Deep. Di na makabuwag sa gugma sa Dios. Dili makabuwag ang mga tsunami, mga linog, mga forest fires, whatever natural calamities and disasters, bisan pagtanan nga mga bituon, mga hulog sa kalibutan, dili na makabuwag nato sa gugma sa Dios. We are secured in God's love. God loves us so much that He gave His only begotten Son. As if you are the only person in the world. So that whoever will believe, he entrusts his life, his future, that person will not perish in hell, but will gain, will obtain, will acquire everlasting life in heaven. God loves us. He is present in this situation. Bisan pag 2 years, 3 years paning coronavirus, wa ta biyai, wa ta gi-abandonar. He promised, I will never leave you nor forsake you. And that is very, very true. We are secured in God's love. And God has a promise to fulfill. Mga igsuon, o ato lang yung hinuklugan ang gugma sa Diyos. Dili kita angay maguul. Dili kita angay magpanik. Dili kita angay mahadlok. Because no one can separate us from the love of God. No virus, no calamities can separate us from the love of God. Mag-ampo kita. O Diyos, namong balaan o gamanan, salamat Lord nga imo kaming gihigugma. Salamat nga secure kami sa imong gugma. And nothing can separate us from your love. Not even this coronavirus nga wa pa may kahibaw kanus mahuman ning mga quarantine o kanus pa ni mahunong ang paghapak sa virus, Lord. O pila pa ka milyon ka mga tao ang mga matay, Lord. Wa may kahibaw ang amo ra yung nahibaw-an nga ang among future imong gikuptan sa imong mga kamot. We do not know what the future holds, but we are fully assured that that the loving Father has kept us in His hands, safe and sound. Salamat ni ining maong assurance sa ngalan ni Jesucristo nga among Dios ug manunubos. Amen. Maayong hapon og hinaot unta nga di na taangay mahadlok o dili na taangay maguol ni ining pandemic nga ato karong gisagubang.